Good morning po. Welcome po dito sa Billy Pascual AutoCAD Tutorials topic number 22 ML Style. Good morning po dito sa Saudi Arabia. Ito po yung currently na ginagawa ko sa aming project dito sa Riyadh na 24 kilometers People's Park. Ito po yung toilet dito sa Zone 5 na may total na 5 zoning. Ngayon, ituturo po natin ngayon dito sa topic natin itong ML style na kung saan yung piping na ginagawa ko is na-create natin siya using the command na ML style. So, magko-customize po tayo dito. I-match lang po natin yung unit dun sa pinanggalingan na dito sa new drawing natin is isi-set din natin sa meters. So, para magtugma yung, kasi mamaya ipapakita natin kung ano yung magiging parang finished product ng ML style natin. So, dito nag-create na po ako ng mga layer na posibleng gamitin natin mamaya para magkaroon ng classification yung mga piping. So, dito kasi seaware yung gagawin po natin. So, command lang po tayo ng ML style and then dito po pag lumabas na po yung tab, mag-create po tayo ng new. Makikita po natin dito sa Windows tab na to na maggagawa po tayo ng offsetting na tinatawag. So, dito mag-create po tayo, mag-start po tayo sa 0 and then imagine lang po natin na mag-create po tayo ng mga linya na offsetting ng from 0, 0.25 positive. So, may selection po dyan na isa-set natin kung anong kulay, yung linya, and then kung anong line type. So, pakisundan nyo na lang po yung ginagawa ko dito. Normally, gagawa tayo ng positive. Kumbaga, pataas yung linya na offsetting. Makikita nyo naman po dun sa dito sa Windows sa baba or sa kabilang Windows tab na kung ano yung na-i-offset na natin dito is nagkakaroon siya ng development or makikita natin doon yung dito sa baba kung ano-ano na yung mga na-offset natin. So, bago natin i-close to mamaya, i-double check muna natin. Kasi nagkakaroon naman siya ng preview dito sa baba kung ano na yung mga nagagawa natin. So, dito from 0, mag-offsetting tayo ng positive pataas. From 0, 0.25, 0.3, then 0.25, 0.35, 0.4, 0.475, and then 0.5. So, the same process po ang gagawin naman natin sa kabilang side naman or sa babang bahagi. Magne-negative naman po tayo para magkaroon ng offsetting yung mga linya natin. So, may mga nagtatanong po sa atin. Actually, hindi naman mga mayroong isang taong nagtatanong sa atin na nagkakad din siya sa piping na hindi naman daw kailangan lagyan ng shade. Shade yung term niya Pero para sa akin, hindi ito shade Kaya natin kung i-prove dahil nakikita ko ito sa mga IFC ng mga naging previous project ko. For example, yung yung Japanese consultancy. Makikita natin sa design drawing na yung paglalagay natin ng mga linya is ang purpose nito is para magmukhang pipe yung mga drawing natin kahit 2D presentation lang yung pinapakita natin.
So, meaning kahit 2D yung gawa natin is makikita natin na para siyang realistic o hindi naman actually realistic. Basta kahit 2D yung drawing natin, magmumukhang piping yung pinapakita natin. So, makikita din natin to sa mga ah, typical details ng mga issue for construction na Japanese, so meaning international standard yung ina-apply nila. So, sa nakikita ko or masasabi ko na wala naman tayong nilalabag sa piping standard sa paggawa ng mga pipe, as long as madali siyang maintindihan, or minsan kasi sa sobrang crowded na yung pipe natin, pwede naman po tayo gumamit ng ng wipe out na naka-frame. So, pag nag-overlapping yung tubo natin, doon natin gagamitin yung wipe out na ipapakita natin kung ano yung pipe na nasa ibabaw, ano yung pipe na nasa ilalim, para madali siyang mai-present natin sa drawing. So, after natin ma-set up ito, kung ano yung ginawa natin offsetting na positive, ganun din yung magiging offsetting natin sa negative. So, paki-check na lang po dito yung pinaka-importante, yung zero is iset natin sa line type na center line. So, mamaya ipapaliwanag po natin kung paano natin mai-set na naka-center line yung pinaka-zero niya. Kasi mamaya makikita natin dito sa properties tab na yung justification, isi-set natin siya sa zero, na yung zero ay magsisilbing pinaka center line natin. So, dun sa mga nagtatanong na kung bakit natin nilalagyan ng mga linya, is ang purpose po nito is para magmukhang pipe talaga siya kahit sa 2D natin nire-represent yung drawing. So, yun lang po yung may papaliwanag ko tungkol dito. Yung iba po kasi is ginagawa nilang big deal kung bakit natin siya ipinakikita na ganito. Sabi ko nga dun sa post ko na lumalabas din naman itong representation na to sa mismong design ng international standard like Japanese PMC or Project Management Consultancy, na ganun din naman yung presentation nila ng mga piping. So, after natin itong mai-set, kasi maglalagay din po tayo ng mga color coding mamaya kung saan yun na po yung magsisilbing classification ng pipe. Kasi dito sa ginagawa kong toilet, dalawa lang po yung nilagay ko sa color legend niya, tsaka sa material classification, yung sa sewer and then sa ventilation pipe. So mamaya makikita natin na pagtatabi-tabihin natin para makita natin yung kaibahan, at bukod dito maiseset natin siya by pipe size diameter. Yun ang napaka-importante na gagawin natin dito. Bakit? Kasi dito mismo sa ML style, pag na-create na natin to, is pwede nating iset yung pipe natin na pipe size diameter. Ang kukunin natin yung surface na labas-labas ng tubo. Meaning, yung diameter, pipe size diameter niya na ang nire-represent is mismong labas-labas or yung outer diameter nung pipe natin. So, yun nga, make sure lang po natin na yung pinaka sentro nung linya natin is nakaset siya sa center line. So, yung sa post ko po kasi sa Reels is nakalimutan ko siya, nakaset siya sa phantom. So, mas maganda center line para
maipakita natin ng maayos. So dito, na-set na natin, mag-command po tayo ng ML, meaning multi-line. So lumabas na po yung kinreate natin na sewer. So gawa na po tayo ng line natin para maglatag na tayo ng pinaka piping natin. So dito, mapapansin natin na nagre-reflect na po yung labas, pero dito sa justification, isiset po natin siya sa 0 para yung center line ang magsilbi. Kasi yung pwede nating iset sa sa labas ng surface ng tubo, taas or baba, pero pinakamaganda po yung pinaka center line. Yung multi-line style po or ML style, meron na siyang feature na maikukumpara natin sa parametric niya na stretch parameter. So, pag na-create na po natin yan, stretch lang po natin or idadrag lang natin yung kulay blue na nakikita nyo, pwede na natin siyang na-stretch left and right. So, actually, pwede nga po natin itong lagyan ng center line pa na naka-transverse para makita natin yung offsetting ng pipe natin. Kung ma-stretch mo ng left or ma-stretch mo ng right, makikita mo pa rin yung sentro. So, dito, hindi ko lamang na-set ng may color coding yung labas-labas ng tubo, pero yung pipe na galing dito sa currently na ginagawa ko, i-try po natin siyang i-paste dito na kumbaga yung pinanggalingan is finished product niya. So dito, nakita natin na pinaste natin yung pipe niya na ang material classification niya is pang sewer. Ginawa ko siyang orange para similar sa emerald or Neltex na pipe na pang PVC. So, nakita natin yung similarity nung center line. Pero, may dalawang option po dyan. Una, itong ginagawa ko, i-change natin siya ng line type para yung center line is maging readable siya or ma-identify natin na talagang center line siya. So, dito, sineset natin na ina-adjust natin yung line type or pwede rin naman yung previous topic natin na PLT scale na doon natin siya i-adjust. So, ayan, na-reflect na po natin yung center line na mas nakikita siyang maigi or mabuti, nakikita natin siyang mabuti na pwede naman natin siyang laruin dun sa line type scale. Depende na rin po sa unit na gagamitin natin kung ikaw ba ay naka English system or metric system. So, dito, pinapakita natin yung similarity ng dalawa. And then, aside from that, pwede natin siyang iset dito sa properties. Yan, sineset po natin siya sa labas ng tubo or outside diameter. So, ito pa po yung isa sa ventilation pipe, yung kulay green, ipipaste din po natin dito para ipakita natin yung similarity or, hindi pala similarity, yung pagkakaiba nung size ng tubo as per sa outside pipe size diameter. So, yan, meron na po tayong 2 inches, meron na po tayong 4 inches, at meron na po tayong 6 inches na piping. So, inuulit ko po yung ML style, ginagawa po natin to para magmukhang piping yung tubo natin kahit na 2D presentation. So, yun lamang po. Sana po marami pong natutunan yung mga viewers, lalo na yung mga baguhan. Salamat po.